Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsisimula sa isang napakalungkot na pangyayari. Narinig ni Jesus ang balita ng pagkamatay ni Juan Bautista. Dahil dito, umalis siya upang mapag-isa at manalangin. Ito'y larawan ng isang Diyos na tunay ding dumaramdam at napapagod. Isang Diyos na marunong magluksa at humahanap ng katahimikan. Ngunit bago pa man siya makapahinga, sinalubong siya ng isang malaking pulutong. Hindi siya nagalit, hindi siya umiwas, nahabag siya sa kanila. At sa kanyang habag, nagsimula ang himala. Sabi sa Ebanghelyo, pagkakita ni Jesus sa napakaraming tao, siya'y nahabag sa kanila at pinagaling ang mga may sakit na dala-dala nila. Ang habag ng Diyos ay hindi sentimentalismo. Ito'y pagkilos. At sa ating mga sarili, ito rin ang paanyaya na ang tunay na awa ay hindi lamang nararamdaman, kundi isinusugo. Hindi sapat ang kawawa naman sila. Ang mahalaga ay ano ang maaari kong gawin, ibahagi. Sa panahon natin ngayon, napakaraming nangangailangan ng pagkain, ng pagkalinga, ng pag-asa. Tayong lahat ay maaaring maging instrumento ng himala. Kung ang habag ay isasalin natin sa aksyon, sabi ng mga alagad, pauwiin mo na po sila upang makabili sila ng pagkain. Ito ang karaniwang tugon kapag kulang ang ating meron. Wala kaming sapat eh. Pero ang sagot ni Jesus ay matindi. Hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sa madaling salita, huwag tayong tumakbo palayo sa pangangailangan. Tumingin tayo sa kung ano ang meron tayo. Kahit maliit, ibigay ito. 5 tinapay at 2 isda, anong magagawa niyon sa higit 5,000 tao? Pero sa kamay ni Jesus, ang maliit na pusong bukas ay nagiging kasangkapan ng dakilang himala. Napansin ba ninyo, mga kapatid? Hindi si Jesus mismo ang nag-abot ng tinapay sa libu-libong tao. Binigay niya ito sa mga alagad at sila ang nagbahagi.
Ito ay paalala sa atin na tayo ang mga kamay ng Diyos sa mundo. Tayo ang inaasahan niyang maging tagapagdala ng pagkain, pagmamahal, at habag. Sa lipunang puno ng gutom, hindi lang sa tinapay kundi sa katarungan, sa pag-ibig at pag-unawa, tayo ay tinatawag na magbahagi. Hindi kailangang marami ka bago ka magbigay. Minsan ang isang ngiti, pagdamay, dasal o pakikinig ay nagiging himala sa buhay ng iba. Bilang mga Kristiyano, minsan ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang kakulangan kundi ang kawalan ng tiwala. Tiwala na ang ating maliit ay may saysay. Tiwala na kapag ibinigay natin ito, ang Diyos na ang bahala sa pagpaparami. Huwag tayong maghintay na maging sobra bago tayo tumulong. Huwag nating sabihin, wala akong maibibigay . Laging may maibabahagi. Oras, lakas, talento, dasal, presensya. Ang mundo ay nagugutom, hindi lang sa tinapay kundi sa pag-unawa, sa pakikiramay at kabutihan. At tayong lahat ay tinatawag ng Diyos. Kayo ang magpakain sa kanila. Ano ang hawak ko ngayon? Ano mang anyo ng biyaya na maaari kong ibahagi sa kapwa? Ako ba'y nagbibigay mula sa puso o nananatili sa takot na baka ako'y kapusin? Handa ba akong maging kasangkapan ng Diyos para sa himala ng pagbabahagi? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong halimbawa ng habag at pagkilos. Turuan mo ako, hindi lang makaramdam ng awa, kundi maging bukas palad sa pagbibigay at pagbabahagi. Tulungan mo akong makita na kahit ang munting meron ako ay maaaring gamitin mong kasangkapan sa himala ng pag-ibig. Naway maging bukas ang aking puso upang tumugon sa pangangailangan ng iba. At sa gayon ay matupad ang himala ng iyong presensya sa mundong ito. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.